Idol, good afternoon. Good afternoon po. Ano yung ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo? Sa work immersion po namin. Barangay po. Magkakaklase lang kayo lahat? Opo. Akala ko teacher si mo. Ano lang, gusto ko lang sana, meron lang ako isi-share sa inyong konti. Crime awareness lang po. So lahat naman tayo dito may cellphone, di ba? Mahilig ba kayo sa online shopping, Shopee, Lazada? Sino na ba dito yung nabiktima ng scam? Biktima ka na? Paano ka na-scam? Transaction? Nagbayad kayo agad? Sana yan, Facebook? Lahat ng mga scam natin nangyayari sa mga social media platforms, hindi siya secured. Di tulad ng Shopee, Lazada, or anumang mga online shopping na platform na meron silang security. So, paano ba tayo makaiwas doon? So, yung pinakauna dapat alam natin yung source. So, sabi ko na nga, pag sa Facebook, hindi natin masyadong alam kung sino-sino yung mga source. Kasi hindi siya verified. At the same time, kung sino-sino lang tao lang yung pwedeng establish. Whereas, kung doon tayo sa Shopee, Lazada, halimbawa may dumating sa ating parcel, hindi yung binili natin, pwede natin ibalik pag mga ganong platform. Tapos, sino na ba dito yung nasabihan na uy, nanalo ka ng 500,000? I-claim mo yung prize. May nakatanggap na ba ng ganon? So, isa rin yun siya. Ang tawag doon is phishing. May pinapadala silang link, tapos pag na-click yun, matik lahat ng mga data sa cellphone nyo, email, cellphone ng birthday, mapupunta sa kanila. Iwasan natin mag-click doon. Ngayon, hindi na lang siya ganun yung senaryo ang ginagawa nila. Sino may GCash? So, minsan sabi, ililink daw sa bank account ninyo, pero hihingin yung passcode na pinapasa, 'di ba? OTP. So, minsan, wag nating ibigay yon sa ibang tao kasi yung ganun na password sa atin lang po talaga yon. Once na hiningi yon ng ibang tao, ibig sabihin nun, scam na po yun. Gumamit tayo ng secured na website or pag nagbabayad tayo ng online. Paano nyo malalaman yon? Pag nag-type kayo sa browser, kung meron kayong online transaction, may parang padlock na logo na nakalagay doon. Ibig sabihin, verified yung site and secured yung payment nyo. Tapos, sino ang gumagamit dito ng two-factor authentication? Sa Shopee meron. Pag naglalagin tayo sa Facebook, login tayo ng account natin. Bago tayo makapasok, maglalagay tayo ng password. Yun yung una. Yung pangalawa, hindi tayo magtutuloy sa ating account pag hindi natin na-type yung number o yung OTP. Or minsan naman yung mga authenticating application tulad ng Google Authenticator, di ba? Doon pinapasa. So dapat gumamit tayo ng two-factor authentication para mas secured yung ating mga accounts, social media accounts, mga online accounts natin. At the same time, huwag tayong gumamit sa password, huwag tayong gumamit ng birthdays, birth year. Kasi matik yan, pag na-click natin yung link na ginagamit sa phishing, lahat ng birthdays ninyo, info, data, kung kailan kayo pinanganak, anong cellphone number, mapapasa yun sa kanila. So mabilis lang silang manghula kung ano yung password ninyo. Isa pa, para makaiwas tayo sa mga scam, virus, kailangan mag-update tayo ng ating mga software, mga application. So, kung may mga glitch, pinapatch yan ng mga developer natin para mawala yung glitch, yung mga ginagamit ng mga hacker natin para maka-access sa ating mga information. And, kung kayo ay sakaling na biktima na po ng mga online scam, saan tayo pwede mag-report? Sa police. Wala kasi siyang designated na mga address kasi nasa virtual space lang siya. Ang gagawin natin, pupunta lang po tayo sa pinakamalapit na police station. Tapos yung police station, ipo-forward naman tayo sa Cybercrime Division po. Kung dito tayo sa Quezon City, meron tayong Camp Karingal and ang pinaka-main po natin is Camp Crame. So yun, sana hindi kayo mabiktima po ng online scam. Thank you and God bless po. Ingat.